Well, nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Biyernes na naman po at samahan nyo kami sa loob ng isang oras para pag-usapan po ang ating kalusugan, pangangalaga po ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Eleni Bensal and this evening sasamahan po tayo sa studio ng ating partner mula sa Inner Power. Siya po ay isang nurse at naturopathic practitioner at representative nga rin po ng Inner Power. I-welcome po natin Sir Arnold Sena Duco. Good evening and welcome sa ating palatuntunan. Yes, Elda, good evening to everyone. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi. Even throughout the world, ano? Lahat marami nakikinig sa atin. So prior for the program, maganda yung guest natin mamaya. Nakikinig po pala ngayon ang mga Francisco family, sila Riden, Gregorio, Francisco, dyan po sa may Rizal, Palawan. So sa mga taga Rizal, Palawan, magandang gabi po sa iyo. And hindi lang yan, marami din nakikinig sa atin sa Puerto Princesa. So Riden, Gregorio, Francisco, magandang gabi sa buong family mo. By the way, our guest natin mamaya, El, napakaganda kasi our topic is the end stage of renal failure. And besides that, itong guest natin ay isang lola na si Mrs. Kadangdang. Actually, she has a end stage of renal failure, or we call this a chronic end stage of renal failure. At pag nasa chronic na yan, medyo delikado na. So abangan natin kung ano nangyari kasi naikot na daw ang buong South Cotabato and even the Tacurong. So lahat ng mga doctors, din mga hospital na ikot niya na para to manage the case. But sad to say, may pinsan din siya na may ganung sakit. So, namatay yung pinsan niya. The same story with this case. So, ano bang itong tinatawag natin na stage of renal failure? Or, teka, ito po ng mga cancer patient natin. Pinaalalahanan ko po, kailangan bago tayo magpapa-chemotherapy, kailangan everything is normal, lalo ng platelet, the hemoglobin count, the WBC. So, itong pasyente natin, normal na po lahat. Itong pasyente ko kasi ngayon, maganda itong case kasi nagkaroon siya ng edema, no? Yung lower part ng paa niya dahil meron siyang uterine cancer. Namamanas. Nagmanas na siya. Ang tawag dito is lymphatic edema. So, ang sabi ko, you have to make take an Inner Power. So, ito napakagandang result kasi nung mag-take siya ng Inner Power, dati hindi na siya makakalakad, naka-wheelchair nang. Ngayon, nagbumalik na siya sa pagtatrabaho. Wala na yung pamamanas. Na walang pamamanas, but I encourage here to continue the chemotherapy. Kasi at this age, the body cannot support to produce thymosin hormones. These are the hormones that capable to transform different antibodies to create interferon or to interfere this kind of cancer. So, nagsishrink na yun po yung thymus gland natin at the age of 30 plus. So, pag nag-40 na tayo, wala na. Yes.
Kaya ang kasikatan ng ating katawan ay nag-range lang yan sa 15 to 30 years old. So, that's why pagdating mo ng 40, dami nang lalabas ng mga sakit kasi nag-subside na ang production ng ating hormones to create antibodies. So, Not unless kapag naging health conscious ka, nag-exercise ka, nag-adapt Food ka intake. ng lifestyle modification. Exactly, because by that method, we can reserve the most powerful antibodies inside the body, especially itong tinatawag natin na T lymphocytes. They will take long period of time until sa pagtanda natin. So kung marami tayong ganitong T lymphocytes, so na magiging family yan ng mga interferon, kung mga CD3, CD4, CD5, CD6, 1920, ganun, they are capable to defend us. Kasi itong mga white blood cells na iba, like neutrophils, they can easily die after to combat the enemy, patay ka agad yan sila. But the T lymphocytes, it will takes hundreds of bacteria o virus na kaya nilang patayin bago sila mag-subside. Kasi the first time to encounter the enemy, kung sa sundalo ito, sa may giyera, ang unang mag-attack the neutrophils. If we have a lot of neutrophils, we can destroy the enemy. Pero kung kukonti pa ang neutrophils natin, sad to say, Madali ka talagang kapitan ng sakit. Yes, saka papasok yung mga powerful natin na antibodies, no, to mga generals. So, dapat naka-reserve muna yan sila na defense ng katawan natin. Later na, dapat neutrophils. So, how to create neutrophils? Simple lang. Kumain po na tayo ng mga highly nutritious food and yung mga processed food, tanggalin yan sa diets, no? Imagine mo for how many years na ako nagli-lecture dito. Since 2011, sinasabi ko sa mga client ko, iwasan natin ang processed food. Pero some people, hindi yan pinapakinggan. Such time na magkakaroon sila ng sakit, dito na po sila umiiwas sa mga processed food and they give a healthy lifestyle. So, by the way, in stage of renal failure, we have different kinds of causes of the in stage of renal failure. Like for example, itong patient natin si Mrs. Makandang, ang problem sa kanya, sabi ko, diabetic ka ba? Hindi naman. Nung in-interview ko siya, no? Sabi ko, what is the cause of your renal kidney failure? Renal failure? Sabi niya, sir, may paborito ko pa talaga, chichirya. So, yung chichirya daw ang pinaka-paborito niya, yung CHI, no? Dugtong na niya. Yun ang pinaka-paborito daw kainin. Tapos, kahit nagta-travel, daldalang sakyan nila, and besides soft drinks. So, napaka-unhealthy, no? Unhealthy food. You know that chichirya contains a lot of salt, no? Hindi lang yan sodium chloride, may nilalagay pa yan ng mga monosodium glutamate, no? Yung sodium glutamate, pag mag-overdosage, kasi not healthy. Actually, sodium glutamate is composed of glutamic acid. It is a salt of glutamic acid plus sodium hydroxide. So, it will create monosodium glutamate. Ibig sabihin, isang atom, may atom ng sodium and may molecule ng glutamic acid. So, naging salt siya. But the problem with this, magiging, minsan nagtatransfer yan to become glutamine, no? So, pag maging glutamic acid, no, maging glutamine, very important sa katawan natin kasi they are amino acids. But the problem is, overdosage of these substances can also destroy the transmission of the electrons of the brain. So, masisira niya itong mga nerve, ang mga electrons ng utak natin. Kasama niyang myelin sheath dyan. Masisira niya yan. So, once it happen, magkakaroon ng maraming problema sa ating katawan. Sometimes magkaroon ng paralysis, pananakit ng katawan, nangihina po ang katawan. So, lahat po ng mga vitamins, nutrients that we need in our body, kinakain niya. Hindi. May may definite na dosage na kailangan ng katawan natin. Like for example, vitamin C. Vitamin C, kailangan natin ng talaga, it's at 400 mg per day. Pero, pag kumain po tayo ng mga vitamin C na sobra-sobra, halimbawa, you take 1,000 to 10,000, no? Yes. Merong mga ganun na gagaling ka sa cancer, you have to take 10,000 mg of vitamin C. No, hindi po totoo yan. Sayang lang vitamin C intake nyo. They will become a waste product of the body. May ihi lang yan at matatae. So, kung hindi nyo kayang mag-take ng
sabihin napakaasim ng mga vitamin C. So you have to take na lang mga bayabas, mga nasa vegetables, fruits, nandun pong vitamins. So, sabi niya sa akin, ang cause ng pagkasira niya is yung chichirya. Oo. So, those we have to face the reality, no? Kasi sa libro, mostly, number one cause ng pagkasira ng kidney is the diabetes mellitus, no? Followed by hypertension and trauma of the kidney. So, wala pang nailagay doon na the food that we intake. So, of course, kasama yung the food that we intake, what kind of food that we have to eat. So, overuse and overeating of salty foods, para bang inaasinan mo na yung kidney. Oo. And overeating of protein, hindi rin maganda yan kasi the waste product of protein ay sobrang dami. Merong mga uric acid, merong urea, merong proteinuria, merong kung ano-ano pang mga waste na ilalabas. So, nahihirapan po yung kidney natin na i-filter ito. Kasi merong tinatawag na nephrotic filtration doon. Yung tinatawag natin na diffusion and osmotic pressure. So, yung osmotic pressure by a semi-permeable membrane, sinasala doon. Ang pwede pang gamitin ng katawan, ibabalik. Yung waste product, itatapon. So, huwag po nating i-overwork yung kidney. Lalo na pag marami kang asin na kinakain. Kasi meron lang naman mga, I think, how many grams? Sa kalimutan ko na, I think, 10 grams, 1 gram, I think 1 gram of salt ang capable na kailan i-consume natin sa isang araw. So pag nag-excess yun, hindi na maganda kasi mag-overwork na yung kidney natin to remove those. So, ang pagkasira ng kidney ay diabetic patient, pagtaas ng blood pressure, the food that we intake, trauma. Okay. So, pag-uusapan natin, Doc, or Sir Arnold, kung ano-ano pa nga po ba yung differences and signs and symptoms, treatment para dito sa renal failure sa ating pagbabalik. Samantala, Sir Arnold, ang ating hotline number para sa Inner Power, maaari po bang i-share po muna natin? yes, kung meron tayong bitin sa pag-explanation ko, we have to call me at 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Yung Facebook is Arnold Duco or Arnold Bigafreya Dicena. So for clarification, call me. Alright, pag-uusapan pa nga rin po natin renal failure sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Wala nang paghimi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. No worries na amoy kulubang damit. Charm Fabcon, pangungkong
ginagamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Larry Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ngayon, kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power, isang nutritional food at immune system booster. Para nga po sa may mga katanungan, ibibigay po sa atin ni Sir Arnold ang kanilang hotline number and Facebook page. So para po sa gustong mag-avail o mag-inquire tungkol sa Inner Power ay 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung Facebook is Arnold Duco or Arnold Bigafreya Disena. Okay. At syempre, binabati nga rin po natin yung mga nakatutok na rin po sa atin sa Facebook page natin na DZRH News. Maaari rin po kayong mag-comment kung may mga katanungan po kayo para masagot po sa atin ni Sir Arnold ngayong gabi. Para rin po sa iba pa, maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating text line 0919-2826-485. Usapang renal failure pa nga rin po, Sir Arnold, ang ating topic. Pag sinabi natin renal failure, kidney yung naapektuhan dito. Ano ba yung mga stages ng renal failure at yung pagkakaiba-iba ng mga sintomas na ipinapakita nito or ipinaparamdam sa pasyente? Yes, by the way, ang Inner Power po ay nagpapatas po ng immune system natin para gumaling po ang mga sakit natin. Hindi po ito gamot at hindi po ito herbal. So it is a nutrition that will boost our immune system. So ang mga case na nagdeteriorate ng mga organs, usually nutrition lang yan ang kailangan para may balik natin sa normal. So meron tayong tinatawag na 1, 2, 3, 4, 5 stage of renal failure. So, meron tayong tinatawag na acute renal failure and chronic renal failure. So, pag early stage ng renal failure, wala ka pa masyadong mapapansin, pero nakikita mo na ng umiihi ka palagi, Tapos, sometimes, itong ihi mo medyo mabula-bula. So, baka merong presence of dyan, albumin o mga protein. Tapos, may mararamdaman ka ng pagkapagod, may minsan dizzy or nahihilo ka. Basta madali ka makapagod kasi what happened to your blood component, yung hemoglobin count bumabagsak na po. Kasi once nagkaroon na ng problem ng kidney natin, the kidney cannot produce the erythropoietin. These are the hormones that capable to transform adult stem cells to become hemoglobin. So pag maliit po ang itong hormones na pinuproduce ng kidney, babagsak po talaga ang hemoglobin count natin. That's the reason behind kung bakit madali po tayong hinahapo. So ito na, tumataas-taas na, nagkakaroon ka na po ng pagmamanas. Tumataas po ang creatinine mo at napapansin mo ang lower part ng paa mo ay may manas na. So you have to go to your doctor for check, yung creatinine mo or hemoglobin count mo para malaman natin kung ano na ng sitwasyon ng kidney mo. So this stage, ito pa yung tinatawag na acute renal failure, This is the acute renal failure. According to the books, pag acute renal failure, posibleng pwede pang ma-reverse. Pwede rin hindi. So, kung napabayaan ito, hindi na ma-reverse. Aakyat ito ngayon sa tinatawag natin na chronic renal failure or end stage of renal failure. So, pag meron na tayong chronic or end stage of renal failure, according to the book, sabi ng libro, kasi maliit pa naman ang science natin, the medical science still continues study, sabi niya, irreversible na daw. So, sad to say, pag mataas na po ang creatinine nyo, bagsak ng hemoglobin count, may manas na, at in stage of renal failure, the kidney cannot function very well. That's not normal ang function ng kidney. That's the chronic, that's the in stage. Ibig sabihin, sira na po ang kidney natin. In that case, kinakailangan na siya i-dialysis. Yeah. Usually, mga 300, 500, kailangan i-dialysis na. Dialysis or kidney transplant? Later, kung may pera ka ng kidney transplant. Kasi, pag medical science, ang katapusan niyan is transplant talaga. Wala nang magagawa. But napakahirap po mag-transplant, napakahirap maghanap na mag-partner sa tissue called, tissue natin na para yung mag-donate. magmamatch. Exactly, napakahirap. Sometimes, pag na-transplant, nare-reject din. So, sad to say, balik sa
dialysis. Kung hindi, minsan namamatay ng pasyente. So, what happened to this patient? Ang sabi niya sa akin, kailang i-dialysis na siya ng doctor. So, abangan niyo mamaya kung ano nangyari sa kanya, kung na hindi ba siya gumaling sa kanyang kidney kasi nasa chronic na siya. So, pag sinabi po natin chronic, ito na po yung stage of renal failure, kailang i-dialysis ng patient. But according to the book, pag chronic na, wala na pong gamutan dyan. Saka hindi naman ginagamot yan, no? We have to nourish the patient to create antibodies, especially the macrophage o macrophages, no? Itong macrophages na ito, they are the antibodies that capable to renew the new cells para mabuhay po ulit ang ating mga organs like kidney, heart, everything. Heart is the only organ that doesn't rejuvenate. No? Sad to say, ang puso po hindi nag-rejuvenate. So, ang puso natin hanggat tayo mamatay, ganun pa rin. Kaya pag mayroon kang sakit sa puso naman na cardiomegaly, ingat na ingat kasi most of the patient namamatay talaga. But I have a lot of patients sa may cardiomegaly na napapagaling ko naman. So we have to back to renal failure. So, once na dinadialysis ng patient, dito na ang danger sa pasyenteng dinadialysis, no? May mga case rin kasi Sir Arnold na kahit dinadialysis na siya, hindi pa rin hiyang yung pasyente, 'di ba? So parang hindi pa rin umiepekto yung gamutan na yon, yung procedure na yon. Oo, kasi minsan pag dinadialysis na tayo, ang mga pasyente na yan, matitigas din ang ulo, kain ng mga prutas, mangga, saging, mataas po ito sa potassium and phosphorus. So dahil sa taas ng potassium nito, mga ngati-ngatihan, uncomfortable, ang daming problems pag hindi balance yung chemical sa katawan natin. At hindi lang yan, dahil mababaw mo yung hemoglobin count, palagi siyang hinahapo. So, malapot po ang dugo niya, they are very dangerous and malapit po sila sa cardiac arrest and stroke. Kaya napapansin natin, karamihan po sa dialysis patient ang ikinamamatay ay cardiac arrest or stroke or pneumonia. Kaya kahit dinadialysis kayo, ingat pa rin kayo. You have to monitor palagi yung iyong hemoglobin count and WBC para mapataas natin. But don't worry, Inner Power can help a lot to increase the production of white blood cells and the hemoglobin count and platelet. So, pag-usapan nga natin, Sir Arnold, ano nga ba yung meal plan or diet na maisa-suggest natin sa mga nagda-dialysis, sa mga may kidney failure na kasi yan rin yung kanilang pinoproblema dahil sabi nyo nga kay Nina, kailangan na umiwas na rin sa saging dahil mataas ito sa potassium at iba pa, yan po ang ating babalikan maya-maya. Muli, Sir Arnold, ang ating hotline number and Facebook page para sa mga interesado pong mag-avail at may mga katanungan rin po na gusto nilang malaman tungkol sa Inner Power. So sa mga gustong malaman what is the Inner Power and how to manage, related to sa mga sakit na diabetes mellitus, gouty arthritis, lalo dito sa renal failure and fatty liver and everything. So ito yung number namin 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung name ko sa Facebook is Arnold Duco or yung another one is Arnold Bigafreya Dicena. Usapang renal failure sa ating pagbabalik, tatalakayin pa rin po natin yan dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. This is easy, Augustinians a champion. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang
sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Po sa atin ni Sir Arnold ang kanilang contact details para po sa mga interesado. Sir Arnold? Yes. Paki-on na lang po, Sir Arnold, yung ating... Tan ba yun? Yan. I love okay, it. Yes, our number is 0951 4822 Inuulit ko, 0951 4822 0951 4822 yung Facebook ko ay Arnold Duco. So you can inquire about what is the relationship of inner power to the different kinds of disease para ma-explain po natin at ano po yung mga food to be intake. Yes. At paalala nga rin po natin na ang inner power ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Usapang renal failure tayo, Sir Arnold. Kanina naiwan nating katanungan kung ano nga po ba yung mga dapat kainin, ano nga ba yung mga recommended food intake para sa mga may problema na sa kanilang kidney. So, sa mga patient ko, especially itong mga renal failure or itong mga mataas pang creatinine na hindi pa naman dinadialysis, so we have to tackle that. Pero prior to that, may pasyente akong nagtatanong kasi tungkol sa kanyang gallstone formation. So, we have to give mga 2 tablespoon ng inner power sa umaga, 2 tablespoon ng inner power sa gabi. Huwag na huwag po tayong kumain ng matatamis, mga fatty foods, oily foods at lalo na maaalat. We have to remove and you have to listen to intake mga food causing increase of bad cholesterol, like for example itong mga mantika na how many times ang piniprito, the palm oil, the coconut oil, itong mga pagkain na may margarine and lards, lahat po ng tinapay and pastries, mga cookies, meron pong margarine at lard yan. So, hinahinay po tayo sa pag-intake dyan kasi ang pag-intake po ng trans fat ay nagkakos po din ito ng bad cholesterol. So, sometimes itong cholesterol na ito yung dahilan ng pag-create sa bilirubin natin at dito sa calcium compound, then mga fatty acids, cholesterol at namumuo na itong gallstone na parang bato na matigas. So, yung mga bilibrin, doon po nanggagaling yan sa food din na ini-intake natin. So mamaya ipagpatuloy natin, Sir Arnold, nasa linya lang po muna natin si Miss Marisa Aceres ng... Mrs. po yan. Mrs. That is 66 years old. Okay. Mula sa Takurong, Sultan Kudarat, welcome nga po natin, Mrs. Marisa. Good evening po. Good evening. Ma'am, kumusta po ang ating kalusugan?
Ito, mabuti naman po. Ayan. So, 66 years old na po, ma'am. Kayo po ay na-diagnose na may renal failure. Tama po ba? Oo po. Oo. So, ano po yung mismong diagnosis sa inyo? Paano po na tukoy na may problema po kayo sa kidney? Ano po yung mga naramdaman ninyo? Kasi lumubo kasi noon ang katawan ko, ma'am. That's an edema. Lumaki talaga ba? Okay. 60 kilos ako. Oh, nag-overweight. Hindi lang yung pamamanas. Tama. Oo, talagang manas na manas hanggang ulo, hanggang paa. Oo. Kailan po nangyari yan? At what particular age po? 41 pa lang po ako noon. 41 pa lang. Ano po bang mga naging habit ninyo sa pagkain? Ano po ba yung mga kinahiligan nyo, Mrs. Marisa? Noon mahilig ako sa coke at saka yung mga sitserya, lalo na yung chipe. Chipe noon, di ba maalat yun? Machicheria, maalat, oo. So, bata pa lang kayo, kahiligan nyo na po yan, Mrs. Marisa. Hanggang sa na-diagnose nga po kayo may renal failure, ano po yung mga naramdaman ninyong pagbabago sa inyong katawan? Nagpo-doktor din ako noon. Kaso walang inano ako noon na dialysis na ito, misis. Dialysis na, sabi nila sa ako noon. Pero so parang malala na po agad, ganon? Oo, naging malala na talaga malaki na kagad yung katawan ko noon. And then naano ko dito sa TV, sa channel na ito, habang nanonood ako noon, may nabanggit si Doc na nagdialysis na daw siya. Tapos, umano siya ng inner power, yun na daw. Kaya, ginaya ko. Oo. Pero kayo po ay nagda-dialysis na rin nun. Ipinagpatuloy niyo po ba? Sinimulan niyo po yung pagda-dialysis? Ay, hindi po. Kasi ayaw kong mag-dialysis noon. Kasi may side effect na sa akin noon . Tapos, kailan po kayo nag-take ng inner power? 2003 ata noon. Matagal na. I think 2013 kasi 2013 hindi 2003. Oo. Ma'am, wala pang inner power ng 2003. I think it's 2013. Yeah, 2013. So, nag-inner power po kayo. Ano po yung mga changes na naramdaman ninyo? Yung mga gaano po kabilis umepekto ito? Doon sa doktor ko, habang binibinisan ko talaga kung ng power, pagpumunta ko. Paayos lang po yung audio natin, ma'am. Ayun lang yung laptop ko. Hello, ma'am. Sorry. Punta po kayo sa yung pintuan sa labas ng bahay. Opo, adjust lang po tayo ng konti. Nag-choppy po kasi yung linya natin . Yes, Ma'am Marisa? Yes. Opo. Hello? Hello. Ayan po, ayan, malinaw. So, ano po yung mga, gaano po kabilis, nakita niyo yung changes na nangyari sa inyong katawan, sa inyong kalusugan nung simula pong nag-take kayo ng inner power? Marami talaga, naging malakas ako. Pag umiinom kasi kami ng mister ko, malakas, hindi kami masyadong napapagod ba, malakas ang namin. So, nawala yung pamamanas? Nawala na. Oo. Mula nung nag-take ako ba? Tinigil nyo na rin po yung pagkain ng mga chicheria? Ay, tinigil na lahat ng bawal. Kasi sabi ng doktor. At saka sabi ni Dok dito, kahit gaano kahit inom ka ng gamot o anuman, hindi mo inaano yung mga bawal na pagkain, wala din mangyayari. Yes. Disiplina rin lang talaga, Tapos yung hindi kayo tumatanda, yung sabi ng mga kakaibigin. Ay, oo,
hindi. Sabi nga nila, oh bakit? Hindi ka ata tumatanda. Blooming pa rin at the age of 66, ganon, Miss Marisa. Oo, parang sabi nila mas matanda pa daw yung mga 56. Kailan po kayo huling bumalik sa ospital para po ipacheck po muli yung inyong kidney kung okay na po at hindi na nga po talaga kinakailangan na mag-dialysis? Ay, matagal na kung hindi kami nakapunta. Oo. Pero normal naman po yung inyong mga nararamdaman. Wala namang pong pananakit, yung pag-ihi nyo po, okay naman. Wala naman. Noon kasi mabula talaga ang ihi ko. Pero ngayon wala. That's albumin. Kasi proteinuria. 2 times a day kami umiinom ng Inner Power. Tagi-isang kutsara na malaki. Oo. Tapos ma'am, ano yung kwento mo ng mga all of your members of the family are using the Inner Power? Even sa States? Kahit yung kanina sabi niya yung asawa niya, no, Ma'am Marisa? Yung Ma'am Marisa, yung asawa niyo rin po? Yung family nyo, sabi nyo nasa ibang bansa, gumagamit din, Pag umuwi sila, pag may umuwi, pinapadalhan din namin. Kasi yan ang inaano nila Sabi nila, bigyan din ninyo kami. Kaya nga, di ba, tinanong ko sa'yo noon, Doc, na kung pwede, mag-LBC doon. Sabi mo, mahal. So ngayon, ano pong mga magbakasyon, talagang inaano ko sila, binibigyan. Kasi maganda din daw yung ano nila, hindi daw sila pagod, masarap daw ang ano nila. Tulog. Pakiramdam. So sa asawa niyo po, ano po yung kaso? Ba't rin po siya nagtitake ng Inner Power? Ay, kasi sabi niya sa akin, aba, ikaw lang atang lumalakas. Gusto rin yata magbukang bata ng asawa niyo po, no? Iinom din ako, sabi niya doon. Kasi kung minsan, na-arthritis din yan may arthritis din. Kung nakakain niya yung mga bawal. So, isa po si Mrs. Marisa Aceres na natulungan rin po ng Inner Power. Napaganda po ang kanyang kalusugan. Maraming salamat po, Ma'am Marisa. So by the way, Thank you po. Thank you po very much. So kung yun ang kinatakutan ng mga tao, once na mag-stage of renal failure sila, takot sila sa pagdialysis. Sayang hindi na niya na ibanggit kanina yung pinsan niya, nagkaroon din ng ganitong case, halos sabay sila. Pero namatay yung pinsan niya hindi na nakaabot. Anyway, Sir Arnold, pag-usapan pa nga po natin, papaano nga po ba yung tamang pag-take ng Inner Power at para nga po ba kanino ito para sa mga tagapakinig natin para ma-enlighten rin po sila kung kinakailangan rin nga po nila mag-avail nito sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alam programang pangkalusugan, Lunas. Nagbabalik po last part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV Friday edition. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Inner Power. Muli para nga po sa may mga katanungan tungkol sa nutritional food na ito, nakakapagpalakas ng ating resistensya. Ibibigay po muli sa atin ni Sir Arnold ang kanilang contact details. Yes, our number is 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung Facebook ko is Arnold Duco o yung isa is Arnold Bigafrea Decena. So yung management natin sa pag-intake ng Inner Power sa mga dialysis patient or mataas po ang kanyang creatinine at mataas din ang blood sugar at mababa ang hemoglobin count. So pag masyadong like for example sa mga pasyente na medyo malala na, pinodosage namin ng 4 to 6 tablespoon a day. Pero sa mga dinadialysis patient, siguro 2 kutsara sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Pero sa mga hindi pa dinadialysis, kasi mas madaling ma-reverse natin yung mga hindi pa dinadialysis, no? 2 kutsara sa umaga, 2 kutsara sa gabi. So we have to observe how many days. So ano pong gagawin natin mga pagkain na dapat natin gagawin? So number 1, you have to remove mga processed food because processed foods are very high in free radicals. The free radicals are the chemicals that capable to oxidize or
to react to each other at nakakasira po sa sistema ng katawan natin. So lahat po ng processed food dyan, meron talaga yung sikreto na nilalagay na nakaka-harm sa katawan natin. So yung mga frozen, yung mga delata, kailangan Yes. iwasan na. Iwasan na, even tinapay, mga pastries, itong mga cake, no? Like for example, sa cake na lang. So, hindi natin alam na ang paggawa po ng cake ay meron yung preservative. They are using calcium propanate, potassium sorbate, tapos mga flavorings. Usually chemicals yun. Food coloring, that's chemicals yun, no? Mga delikatong chemicals. Then yung mga dairy products yan, actually hindi na dairy products yan. Puro chemicals na yan, ha? Na ginagamit yan, puro flavoring na yan. So, ingat po tayo sa pagpagawa sa pagkain ng mga cakes kasi marami mga trans fat yan. Nilalagyan ng margarine, may lard, may butter. So, also the same with sa mga tinapay, no? Ang tinapay po hindi nabubuo kung wala pong lard and margarine. They are trans fat. Trans fat is not good in our body. That is unhealthy food. Hindi yan nag-i-exist sa mundo natin. We cannot found trans fat in plants and animals. So in other words, hindi siya pagkain. No? They are considered as a waste product o processed food. So yung mga taba na yan, na-oxidize yan, ang ginawa niyan, mayroon niyang tinatawag natin na hydrolysis. Pinapareact sa acid so para maging solidify yung oil. So harmful po yan. Iwasan po natin yan para hindi po lumala ang kidney problem natin. Then yung pag-intake ng mga asin, no? Sa pag-intake ng mga asin, mga noodles, napakaalat yan, mga dilata, napakaalat yan. Kasi lalo na mga pagkain na manamis-namis. Usually, once you put the salt in the food and lagyan nyo po ng sugar, mag-aagaw yung lasa. So, dahil matabang, dadagdagan nyo ng asin. Kasi once you put the sugar, tatabang ang food, dadagdag ka ulit ng asin. So, napakarami na pong asin ang kinakain natin. Nakakasira po talaga ng kidney yung asin na yan. So, imagine mo parang inaasinan yung kidney natin. Kasi dyan po dumadaan ang mga waste products sa kidney natin, nasisira pong nephron na napakaliit yan na para siya ang mag-filter ng mga chemicals. Then another one food, itong mga protina ng mga pagkain. Mga karne. Yes, no? Kain-kain ka ng karneng dilata. So sa pagkain ng karne, sa sobrang dami ng protein, uric acid, sisirain po yan ng kidney. So sa mga taong may problem na sa kidney, ang ating pagkakainin number one is mga highly fiber na food, mga gulay, mga root crops, mga seaweeds, and only few mga seafoods, no? Huwag masyadong maraming isda kasi moderate lang. Nakakasira din dahil mataas yan sa protina. So itlog is very good, gatas is very good, mga dairy products, maganda yan. Then poultry products, no? Sa manok, siguro bawas-bawasan ng pag-intake. So, baboy, or yung baka. mga white meat, mas recommended. Mas okay ang white meat kaysa sa red meat. Yung red meat, tanggalin na muna natin yan, no? Kasi marami namang pagkain na sa vegetables sa may mga protein, like mga soya, mataas yan sa protein, mga beans, mga wheat, no? Mga oats, yun ang mga kakainin natin. Tanggalin po natin yung tinatawag natin na processed food. Lahat po na pinaprocessed food may chemicals talaga yan. Unconsciously may chemicals yan. Tulad ng paggawa na pansit-pansit, yung mga ganyan-ganyan. Akala nyo walang chemicals yan, ha? Sa kulay pa lang ng yellow, that food coloring, that's only a salt of different metals. So masama yun. Number 2, no? Ang hindi nyo alam, nilalagyan niya ng hydroxide, nilalagyan ng potassium hydroxide or sodium hydroxide or sodium bicarbonate, kaya mapanghi. Which means, So, napaka-strong yan na chemicals ng sodium hydroxide, nakakasira po rin yan sa kidney. That's example yung mga pansit, yung mga kanton, yung mga bihon, yung mga instant food pa rin. Hindi kahit hindi instant food, yung mga pansit na nabibili, mga fresh na pansit, mga lulutuin pa lang, bihon, sotanghon, may mga chemicals yan sa sekreto. Kaya alam ko yan. Lalo na itong mga matatamis na mga pagkain na itong milk tea, no? So, ang daming flavor yan nilalagay at sobrang dami ng sugar and fructose ang ginagamit yan. Saka yung pearl na ginagamit nilang may itim. Yes. Akala nyo masarap, no? Gawa yan ng sodium hydroxide. Nilalagay ang sodium hydroxide yan sa tapioca. So, para maging makunat-kunat at gami-gami,
ang nilalagay yan sodium hydroxide. Tandaan nyo, sodium hydroxide, that is one of the most powerful hydroxide on earth. Na- Kaya mainam talaga na raw, natural Exactly. yung kainin natin, 'di ba? Yung mga plant-based na sinasabi. Dapat talaga mga pagkain lang na fresh na tayo magluluto. So you have to go to palengke, magluluto Yes. ka. Huwag kang bumili ng mga ready to eat na ng mga pagkain na nakadilata Oo. dyan or napakasarap. Actually, flavor lang yan. Ito mga juices, hindi naman totoo mga fruit yan. Maniwala kayo, flavor lang yan, artificial sugar, and food coloring. So, kung gusto mong kumain ng juice o uminom ng juice, gumawa ka na lang ng papaya juice, mango juice. Shake, 'di ba? Yes, mango shake. Totoo yan. Watermelon. Yes. Ayan. Anyway, Sir Arnold, para nga po ba kanino itong inner power at yung ating tamang pag-take nito? Yes, sa mga dengue patient, no, we recommend dengue saka itong COVID, no? Kasi ang COVID is only 3 days naging negative ng patient. Sa dengue naman, 24 hours lang tataas na po ang platelet. So, ang recommended namin every hour ibibigyan ng mga may pasyente na may dengue or COVID patient. So, from 7 in the morning saka 8 in the evening kasi matutulog na yung patient. So, sa mga cancer patient, bago prior to chemotherapy, mag-start na po kayong mag-take ng inner power. Pwede na yan 4 tablespoon a day. Pero, pag time po ng chemotherapy, bago ka mag-chemotherapy, gawin mong 6. Kasi babagsak lahat yan. Don't worry, I have a lot of patient, even stage 4 cancer, napapa-survive namin. May pasyente nga kami doon na sabi niya, patay na lahat ng batch niya na nag-chemo. Siya na lang naiwan. So, Napaprolong pa yung buhay. yes, hindi na i-reverse talaga namin. During chemo, 1 year siyang kinemo eh. Stage 4 ito, na patient nakakagulat. Pero na-revive, nag-negative siya at nawala yung cancer. So sometimes ang delikado kasi sa during chemo, ang complications ng tinatawag natin na pneumonia. Kasi babagsak po ang white blood cells natin and everything sa katawan natin tataas minsan ang creatinine natin. So kailan ba talaga healthy lifestyle, and you can call me anytime. Babagting ko lang yung number natin. By the way, nakikinig ko pala si Riden Francisco Gregorio ng Palawan dito sa Rizal. So kaibigan natin yung mga Riden Francisco family dyan sa Rizal. So ito yung number natin. Huwag po kayong mag-hesitate na tawagan ako kahit ganitong oras mamaya. Pwede pa. Kahit mga 12 to 1. Pwede pa kayong tumawag sa akin. 0951-4822-128. Inuulit ko 0951-4822-128. Inuulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. So yung Facebook ko is Arnold Duco and yung another one is Arnold Bigafreya Duco. So you can call me. By the way, naalala ko pala yung patient ko na may AIDS, So congratulations kasi Improving na yung kanyang health. Yes, very weak siya noon. Takot na takot siya magpa-antiretroviral drugs. So he's only using the inner power. Sabi ko, magdagdag ka ng antiretroviral drug. Hindi ka mamamatay. Maniwala ka sa akin. So he used an antiretroviral drugs plus the inner power. Sobrang lakas niya na ngayon at sobrang taas na ng kanyang CD4. Huwag kayong matakot sa antiretroviral drugs. These are only the enzymes that capable to destroy the protein, para ma-inhibit ang pagdami ng virus sa katawan natin. So the inner power will help naman to produce CD4. Itataas siya itong CD4 na antibodies natin. Itong antibodies natin, sila naman yung papatay doon by the process of engulfing the virus. At sad to say, hanggang ngayon wala pa talagang gamot o nakakamatay na pwedeng pumatay sa virus na nasa katawan natin. So tandaan mo ninyo po na ang antibodies lang ang pwedeng pumatay sa mga virus na sa katawan natin.
Thank you so much, Sir Arnold Decena Duco. Ang Inner Power nga po natin, kapartner mula sa Inner Power. Muli paalala po natin, ang Inner Power ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan nga po ang naging kabuuan ng ating discussion about renal failure. Ugaliin po natin na kumain ng masusustansyang pagkain. Piliin po natin yung mga dapat po nating kainin para hindi po maapektuhan yung ating mga organs, lalong-lalo na po ang ating kidney. Inyo rin pong nakasama Elanie Bensal. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.